Suot ni Ma'am Catherine ang favorite color ni Tisoy kagabi mga kasembrero sa kanyang event, no? So, kagabi nga ay umattend si Ma'am Catherine ng Bangko BPI mga kasembreros. So, mamaya na yan sa ating major item mga kasembreros. Tapos, konting update tayo mga kasembreros mamaya, no? Ay Stars on the Floor second episode ni na Alden sa kanilang palabas nga no, na inaantay ng mga mga fans, mga kasembreros kasi nga trending na naman mamaya for sure ang Stars on the Floor second episode. So labanan ng mga dancerists, no, ang mangyayari mamaya sa kanyang second episode. So mamaya na rin ipipresent ang isa pang kasali, no, na award-winning actress daw. So I'm supposing si Ma'am Jasmine Curtis Smith mga kasembreros yung magiging last competitor. So ganoon siya mga kasembreros. Tapos ito, ang cute nito, doon sa may A-team na 15th anniversary mga kasembreros sa celebration at saka post-celebration ng birthday ni Alden mga kasembreros. Ano pala siya, na parang binubuli siya, hindi naman binubuli, parang may time din na yung mga MC nagsasalita tapos si Alden nilalapitan ng mga tao, ng mga bata and so on. Tapos sa huli ay yung caption kasi dito ay nakakatuwa, no? Parang yung sobrang busy mo pero may time ka pa sa pambubuli. Kasi doon sa last part ni Alden parang nakita niya naman si Mercy na naman siguro nagbi-video. Tapos nag-iba yung kanyang tingin mga kasembreros, no? Parang patunay na ano siya na dito na nambubuli, no? Parang dito basta, no? Na parang nang titi siya mga kasembreros. So saglit lang yung ano niya, tapos naputol agad ang video. Pero yun, baka si Mercy na naman ito nag-video sa kanya mga kasembreros. So na talaga magtropa-tropa ang dalawang ito. So sobrang ano, no, si Alden, grabe. Inisip ko nakakain pa kaya ito sa mga gantong event kasi after niya magsalita. Tapos may mga lumalapit din sa kanya para magpa-picture, mag-say hi and so on mga kasembreros, no. So talagang minsan ay short lang yung time niya talaga sa dito sa pagkain mga kasembreros sa mga events or sa mga okasyon na kagaya nito kasi nga very accommodating. Yon, isa pala sa mga captions niya ay very accommodating si Tisoy, no, especially sa mga tao na nagpa-picture, nagkukumusta and so mga kasembreros. So yun talaga ang tapos related din ito doon mga kasembreros, no, na-spotted siya sa parking lot ng pagbaba mga kasembreros. Sabi ng caption dito, ang pogi naman ng bumaba, no, mga kasembreros. Tapos nag-hi siya. Ipi-play ko ito mamaya mga kasembreros para mapakinggan po natin. Ito yata yung pagdating ni Alden sa venue ng kanilang A-team late celebration ng 15th anniversary mga kasembreros. So na kung saan nga ay naka dark green or aqua. Di ba parang parang dark, parang blue green siya, no. So dito kakulay ng ni Ma'am Catherine mga kasembreros kasi ang green nga, di ba, ay favorite color din ni Tisay mga kasembreros or ni attorney. Tapos, so may isang dito, may isang video, ang cute ng ginawa nila mga kasembreros. Parang pinagtabi nila yung picture ni Alden at saka ni Ma'am Catherine dun sa may Hello Love Again. Tapos nung na-edit na ay parang naging manika, nung parang naging dull na edited mga kasembreros ng dumikit, no. Tapos nag-kiss at cheek si Alden kunwari daw sa kay Ma'am Catherine, sa cheek ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So tapos heart yung kanilang kamay, but this is AI generated mga kasembreros, ha. Lilinawin lamang po natin. So tapos kahapon may isang picture din na pinost ang Kathniel Humaniters, no. Work, sabi dito, 16 hours ago mga kasembreros. Kathniel Solids pala ito. Pero si Kath yung kanilang na-feature. Sabi dito, work life always the best. Bernardo Cath with her team, give me more KB content, no, sabi niya dito. Tapos hindi ko lang alam kung ito yung kanyang hindi yata ito yung sa siya.
I'm supposing baka ano na sila, baka nagpe-prepare na para pumunta ng Bangko BPI event ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. So, yun po, no? Talagang ito yung kanyang team. Parang bago yung mga mukha dito, no? Hindi yata is... Parang magkakamukha yung mga kasama niya na babae. Mga kasambreros. Tapos, wala akong kilala dito eh. Wala rin sila Justin Benitez. Wala rin sina John Valle and so on, no? Pero yun po. Ito po ay trabaho. Hindi ko alam kung anong shoot sila ng bagong endorsement dito or shoot ng Someone Someday. So, po pwede, mga kasambreros. Tapos si Alden, 54 minutes ago, na-feature din siya, no, nakangiti si Soiti dito. Na-feature siya ng Alden Alliance Official Fans Club or OFC, mga kasambreros. So, talagang happy, no? At saka fulfilled. So, nakita ko talaga dito yung similarity ng ginagawa nila ni Ma'am Catherine at saka sinasabi, mga kasambreros. Mamaya itatakal natin yan sa ating future items, mga kasambreros. Tapos, ito, may isang parang rider yata siya. Tapos, sabi niya, pass muna sa pag-ride, no? Dito muna tayo kay Ma'am Catherine na umattend nga doon sa Bangko BPI. Mga kasus, parang nila, parang may yearly sila, no? Parang annual fan meet or annual launching, mga kasambreros. Tapos annual event para yun nga, mapanatili at ma-maintain yung kanilang parang isang marketing strategy din ito, mga kasambreros. So si Sir Alden naman minsan yung kanyang Vivo, no? Yung kanyang Honda Giorno and so on, mga kasambreros. Marketing strategy, no, ng mga brands nila. Sabi ni Kuya 14 hours ago, dito muna tayo, walang rides. Miss Catherine Bernardo at BPI Bangko or Bangko BPI. So sana para siya sa Space 1 Ayala, Makati or Makati City, mga kasambreros. So doon pala yung event niya kagabi, no, sa Makati City. So alam ko si Alden din merong andyan eh. Merong dyan yata yung Stardust niya, di ba? Yung sa Makati, mga kasambreros. So Space 1 Ayala, Makati City. So ang cute lang ni Kuya, no, naging fanboy mo na si Kuya Rider kay Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasus. Daming likes 700 plus yung likes na dito. Tapos ito, nakakatuwa to, mga kasambreros. 2 hours ago, they both wearing black, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So posted by Ma'am Dono. Ang daming likes, so 116 agad. 2 hours pa lang niyang pinost. Tapos yung naka-black nga sila, parang papunta sila ng LA nito, mga kasambreros. So ang cute lang kasi solid na solid din si Ma'am Donna May Landich show, mga kasambreros. Tapos si Ken 1 hour ago, si Ken ng Ken Creative Designs. Ang ginagawa pala niya dito, may mga intern siya, 700 hours na lang. So parang mga OJT yata ito, no? Nag-OJT, mga kasambreros, sa kanya. Tapos nasa GMA Network sila na building, mga kasambreros. Mga yata ito, mga susunod na mga designers din, mga kasambreros, no? Ni Ken ng Ken Creative Design, si kumpare ni Soiti, mga kasambreros. Tapos ito ang Alden Alliance OFC 12 hours ago, another set of pictures, no, ng belated surprise birthday ng A-team ni Alden nung Feb 20 nga, no, 2026, mga kasambreros. So 12 hours ago po ito pinost ng Alden Alliance OFC. 138 likes, mga kasambreros, 12 hours ago. So talagang mahal na mahal si Alden ng kanya mga fans. And so do we, no, mga kasambreros. Tapos ito, top 10 most eligible bachelor sa Pilipinas or sa Philippine showbiz, no, pinost ni Sylvia Bell. Kasama dito si Alden. Tapos si Paul Avellino, okay. So si Donnie Pangilinan, sa mga bachelor ba, yung mga, pero alam ko si Joshua, meron siyang Joshua Garcia kasi nasama dito. Si Donnie Pangilinan, may mga tandem sila, no? Pero yung yung mga tawag dito, yung hindi pa kasal na something like that, yung gustong tukuyin dito ni Sylvia Bell.
ay sina Alden, si Paolo Avellino, si Joshua Garcia, Donnie Pangilinan, at hindi ko na nakuhaan yung iba na hindi ko na na-screenshot mga kasombreros, no? Pero yun po. Pero may listahan siya dito na pinost din, no? Si Paolo Avellino, Joshua Garcia, Don, Jericho Rosales, James Reid. Ako si James Reid, meron na siyang siguro leading men na yung gusto yung tukuyin, no? Si James Reid, meron na yung Josh, may jowa na rin mga kasombreros. Si Ruru Madrid, meron na rin jowa. Kyle Chari, Daniel Padilla, meron na rin Enrique Hill. So siguro leading men yung gusto niyang tukuyin dito, no? Kasi pag sinabing bachelor, mga single, no, na mga lalaki, mga kasombreros. Kapag bachelorette naman ay babae. So yun, mga single men kasi yung bachelors, mga kasombreros. So pero siguro dito gusto niyang tukuyin na tawag dito na leading men, no? Top 10 showbiz leading men sa Pilipinas, mga kasombreros. Tapos ito, isang fan doon sa sa may tawag dito sa may surprise birthday ng A-Team, no? Nag-fangirling siya ate, si mama nga kasombreros, nagpa-picture siya. Tapos may video rin siya dito na pinost mga kasombreros. Tapos yung background music niya ay I lay my life on you, it's all I wanna do every time. So ganun po yung kanyang music background, mga kasombreros. So talagang nag-fangirl din si ate, no? So mapalad yung mga nandun, no? Kasi talagang nakapiling nila sa phenomenal box office cinema king, mga kasombreros. Tapos ito, yung mga fans, hindi na sila tumitigil dito sa pagmamatch nga nila. Kaya Shanty. Kasi alam niyo po mga kasombreros na may mga anggulo si Shanty na magkamukha sila ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. Meron nga isa dito sabi niya dito, si Jenny Top 7 hours ago, wow, ang new crush ng Papa Alden natin. Parang kamukha ni Catherine, di ba? So in fairness, maganda siya. So may mga anggulo na di ba? Parang bilog din yung mata ni Shanty Vitella, mga kasombreros, no? So parang siya, yung iba, which is sabi nga nakaraan ay parang kamukha niya si Catherine Bernardo, mga kasombreros. Well, definitely hindi ko sasabi na mas maganda siya kay Catherine Bernardo, mga kasombreros. Magkamukha lang. Okay? Baka mabash na naman ako na, no? So, pero po, no, talagang lang, paghanga lang ni Alden. Nothing deeper, no, nothing romantic, mga kasombreros. Si Final. Kasi iba kasi yung physical beauty sa tao na kasama mo na alam mo yung likes and dislikes niya. Yung parang meron kayong pagkakakilanlan sa bawat isa, mga kasombreros. So magkaiba po yun sa on the spot lang na nakita mo ang ganda nito. So parang ganun. Pero iba pa rin yung nakasama at of course, no, si phenomenal box office cinema queen, mga kasombreros. Tapos ito si Miss Nate Gonzaga, of course, hindi nagpahuli ng kanyang mga candid photos dun sa birthday surprise ng 80, mga kasombreros, no, nung Feb 20. 7 hours ago pinost ito ni Miss Nate Gonzaga, mga kasombreros, no, naka-blue si Miss Nate Gonzaga. Grabe na, parang yung mata niya nawawala, mga kasombreros, kapag nakangiti, mga kasombreros. Okay, sa Taytay Rizal pala sila nag-celebrate ng birthday surprise, no, late birthday surprise kay Alden. So San Francisco Village sa Muzon sa Taytay Rizal. Taytay Rizal, di ba antipolo sina Ma'am Catherine? So wala, parang ko lang na naalala ko lang, mga kasombreros, na doon pala si taga doon si Ma'am Catherine, mga kasombreros, sa Antipolo Rizal, yung bahay mismo ng tawag dito ng phenomenal box office ni McQueen kasama ang kanyang pamilya, of course. Tapos main item tayo, mga kasombreros. So nagulat ako dito kasi di ba yung color motif ng BPI, I read, di ba, Bangko BPI, pula dapat.
Pero si Ma'am Catherine dito ay nakita natin naka-ano siya, naka dark blue mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung talagang tawag dito, talagang pinili niya lang na ganito kasi nga alam naman niya yung favorite color ni Soiti mga kasembreros noon na blue nung nag-press con sila. And ang ano doon kasi doon sa press con nila doon sa may Hello Love Again nga tawag dito, ano yung favorite color? Ano favorite color ko? Sabi ng ganun. Si Alden sabi niya green. Anong favorite color ko? Sabi ni attorney. Sabi niya green. Walang patumbik-tumbik na alam niya talaga mga kasembreros. Tapos si Alden naman nagtanong ng favorite color niya. Matik na sabi ni Catherine blue. Sabi tama. Tapos smile naman ang dalawa na parang kinikilig si attorney. Sana hindi mawala itong kilig ni attorney hanggang ngayon, no, mga kasembreros and mga Catherine-atics. So, yun po. No? So, yun, going back, sabi ni Ma'am Catherine dito, parang may ano siya, parang may pahiwatig din dun sa yung pinapahalagahan niya, na parang yung sabi na Alden, di ba, nung nakaraan na trabaho, and then yung respect, no, the decision and trust ng bangko sa kanya o ng brand mga kasembreros na whatever decisions na ginagawa niya, may mga time sa kanya sarili, mga desisyon mga kasembreros na ginagawa niya, sometimes na hindi sila nag-agree minsan, pero andun yung papasok yung respeto na if you really trust me, no, kung pinagkakatulan siya ng brand mga kasembreros, so you allow me to grow mga kasembreros, which is na pwede siya makagawa ng mistakes and then learn from that mistakes. So na-appreciate niya daw yung fans niya na binibigay na tiwala sa kanya, and of course the brands na nakakatrabaho na they don't try to change Ma'am Catherine, but support her to fly mga kasembreros. So nagpapasalamat siya na of course na binavalue siya mga kasembreros. So of course sa kanyang mga fans na kasama niya ng mga kasembreros through the good and bad times. So especially sa mga hindi gaanong good times mga kasembreros. So yun, medyo malalim, no, and nakita ko talaga dito yung nag-grow na parang hinahayaan lang siya na mag-grow. So the same thought mga kasembreros, no, ang iba naman dito ay binibigyan ito ng meaning na parang di ba yung iba naniniwala na kay Mayor Mark Alcala na sila na yung so on mga kasembreros. So parang yung inisip nila na kasi nga ay parang nagkamali yung desisyon, ganyan, learn from that mistakes and so on mga kasembreros. So pagka ganon, kung hinahayaan siya na magkamali sa kanyang desisyon, so ibig sabihin kung ganoon ay parang yun yung gusto sabihin ng mga taba na naging sila tapos naghiwalay. Pero kasi pag nagkamali ang desisyon, ibig sabihin na and siguro bilang tao, mga customers in general na lang yung sasabi ni Ma'am Catherine na let's learn to respect and trust mga customers. And yung trust and respect naman kasi ay sa mga brands niyo, no, mga kasembreros, kasi sometimes may mga pagkakamali kasi may inisip ko dito yung Saman Someday niya, may taping. So parang and yung Elena 1944, inaabangan din natin. So which is definitely wala pang update no hanggang ngayon mga, pero parang may nakita akong post, mamaya ko yung sasali sa ibang vlog natin mga kasembreros, yung parang meeting daw no ng Elena 1944, pero if further ko yun kasi parang throwback lang din yung picture na yun mga kasembreros na pinost kagabi sa TikTok, no, pero yun po, no. So natutuwa lang ako kasi sabi ko, ba't di ba dapat red pula yung suot ng BPI or bangko, kasi yun yung color motif no ng bangko ng BPI mga kasos, kulay red. So pero si Ma'am Catherine ay nag-blue or nag-dark blue, tapos si Alden naman nung sa kanyang birthday surprise ay dark green or aqua green mga kasembreros yung kanyang suot. So parang nag-uusap nga talaga ang dalawang ito mga kasembreros. Sa mga maniniwala lang hindi po ako mamimilit dito ng mga Mayor Mark Alcala. So yun po, no. Tapos 8 hours ago, last item natin ito mga kasembreros, pinost dito si Kath, no, si Caprice, si Crystal Mejes, si Eliza Borromeo, si Belle,
si Kim and so on mga kasambreros na. Pero yan, yun po, parang ano lang siya, parang a sort of fandom post mga kasambreros. So ang daming likes, so 466 likes mga kasambreros. Si Kath ay na wow. Si Caprice ba ito? Hindi ba ito si Caprice ito? Si Liza Borromeo yata ito. Crystal Mejes. So yun, si Liza Borromeo. Si Kim ay may heart din, tapos pahag. Si Liza ay kay Liza ito ay tawa ba ito? Angry. So yun po na. Pero ano lang to, parang fan-made lang na na parang survey or post lang ng isang humahanga sa mga artistang nabanggit natin mga kasambreros. So yun po. Actually naman sa ating Kathleen items, pakinggan natin itong sinabi ni Ma'am Catherine. Tapos ay pakinggan din natin of course yung Word of God na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Nagpapasalamat po ako kasi kumuhupa na po yung baha, maraming salamat Lord sa iyong protection sa amin dito sa buong barangay. Pinapahalagahan ngayon because they trust me with the projects that I do, the way how I want to present myself, and even the decisions I make, even if they don't always agree. And I think doon na pumapasok yung respeto na, diba, na if you really trust me, you have to allow me to grow. You have to allow me to make mistakes and learn from my mistakes. So, na-appreciate ko na yung fans ko binibigay sa akin yung tiwala nila, and also the brands na nakakatrabaho ko na they don't try to change me. Parang they just give you the support you need and they let you fly. So I'm just really grateful, and yun yung trust na talagang binavalue ko and pinoprotektahan ko more than anything. So I'm just grateful for my fans na nagstay with me through the good times, especially on the not so good times. That's so true. Yes, guys, naman natin siya. She deserves all the love, I swear. Kasi actually very... Hi sir, good evening po. Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasambreros. Sana po ay patapusin natin, Ang title po ay Hindi Mapaghihiwalay. Romans chapter 8 verse 35 hanggang 39 actually ito mga kasambreros, Kasi sobrang ganda talaga. Who shall separate us from the love of Christ? Ano din maghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin or pag-ibig ni Lord Jesus Christ sa atin or sa tao in general? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Grabe mga kasambreros. Yet in all these things, sabi ni Apostol Pablo, jump tayo sa 37 hanggang 39. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him or through Christ who loved us. For I am persuaded, sabi niya, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Lord, or Christ Jesus our Lord. Napaka na mga kasambreros. Yung tao, general na ito na katotohanan ng kunwari, kapag tayo po ay mahal na mahal natin yung ating asawa, na yung ating jowa or yung ating pamilya for example, so parang hindi kayo napaghihiwalay, di ba? Parang mga glue kayo, parang yung Kathleen nga ng promo ng Hello Love Again, na para silang mga glue, parang nakadikit sa isa't isa mga kasambreros na hindi mapaghiwalay. So kung mahal natin ang isang bagay, hindi rin tayo tumitigil sa paggawa dito, kagaya sa akin, mahal na mahal ko talaga yung gospel mga kasambreros. So gumagawa ako ng mga topics at binabahagi ko ang mabuting balita mga kasambreros or good news or ang gospel ng Panginoon mga kasambreros, kasi nga gustong-gusto ko siyang gawin. So may bagay man yan, activity man yan, tao man yan, kapag mahal na mahal natin at gustong-gusto nating gawin, gustong-gusto natin makasama, for example yung cellphone natin, talagang hindi nahihiwalay sa kamay natin yung cellphone mga kasambreros, pwede naman siguro pag nagtatrabaho tayo,
ay nandoon, no? Kasi hindi tayo ayaw nating mahiwalay. Okay? Pag namamatayan tayo, of course, no? Parang ayaw nating himiwalay. Walang tao, no? Walang mortal being, mga kasambreros, ang gusto mawalay or mapahiwalay, mga kasambreros, sa kanilang minamahal sa buhay. So, it will break our heart, mga kasambreros, no? Kapag tayo po ay himiwalay. Yung mga times na, kunwari, anak mo, no? Kailangang humiwalay sa'yo, no? May mga times na gano'n, eh. Tapos yung ako dati naalala ko kasi 'di ba sa Manila ako nagtatrabaho. Tsaka yung kapatid ko ay sumunod din doon sa akin. So dito ko na-realize yung sakit pala, no. Ang sakit ng nanay ka or magulang ka, tapos makita mo yung anak mo na hindi mo gaano nakapiling nung maliit pa, tapos nung malaki na magtatrabaho sa ibang lugar, no, mga kasambreros. So masakit pala, no, sa isang nanay na kung kaya yung kapatid ko na isa ay hindi siya ganong umuwi sa amin kasi pag bumabalik daw siya doon sa kanyang tirahan sa Quezon City ay nalulungkot siya, no, kasi nga mahihiwalay, mga kasambreros, no, sa kay nanay na sobrang mahal na mahal niya at mahal na mahal namin, mga kasambreros. So ganoon, no, every time there is a separation, there is parting ways, mga kasambreros, ay tao dito, malungkot tayo, ayaw natin, mga kasambreros, kasi nga magkakaroon tayo ng heartbreaking moments. So ganoon po ang nature talaga ng tao na kapag mahal mo ay ayaw mong iwan, mga kasambreros. And dito, no, sa salita ng Panginoon, mga kasambreros, ay ibang klaseng pag-ibig ito, mga kasambreros, kasi talagang inisa-isa niya Apostol Pablo yung tao dito, yung mga bagay na po pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, mga kasambreros, no, through His Son Jesus Christ. Nga na sasabihin nito, no, who shall separate us from the love of Christ? No, shall tribulation, yung mga problema, yung mga sakuna ba, sabi niya doon, yung mga distress, no, yung mga kinababalisa natin, no, persecution, yung mga pang-alipusta ba, famine, tagutom, no, nakedness, na wala na tayong may suot, peril, no, yung mga danger ba sa buhay, sword or espada, no. Inisa-isa, no, kung ginawang checklist ni Apostol Pablo, yung grabe na walang pwedeng mapaghihiwalay or hindi tayo pwedeng hiwalay doon sa pag-ibig ng Diyos. Kung pa inseparable, kasi nga connected ang tao at ang Diyos, mga kasambreros, kapag meron po tayong pananampalataya sa Kanya. Kasi nga He created us, no, mga kasambreros. Ganun po ang tao dito, ganun po yung ibig sabihin dito. So we need to understand and we need to live by the truth, mga kasambreros, na ang Diyos natin, ang kanyang pag-ibig sa atin, na hindi po kayang ihiwalay, hindi kayang mapaghiwalay, mga kasambreros, hindi kayang i-separate ng anumang bagay sa mundong ito. Sabi pa nga niya dito, sabi pa niya, for I'm persuaded that neither death, no, kahit nakamatayan, kasi nga pag namatay tayo, ang ating kaluluwa forever pa yan, mga kasambreros, na mabuhay, forever po yan na mabubuhay, mga kasos. Kahit kamatayan, hindi pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, mga kasambreros. Persuaded, no, sabi na po Sir Paulo, for I'm persuaded, na ako ay kumbinsido na na neither death, no, kahit nakamatayan, kahit na buhay, kahit na mga angels, no, hindi tayo pwedeng paghiwalayin or hindi kayang paghiwalayin, mga kasambreros, no, kahit mga anghel, kahit anghel ang tumutol, mga kasambreros, sa Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na hindi, no, kasi nga they too are creation of God only. Nor angels, nor principalities, na yung mga principalities, yung mga mga nag-govern, mga kasambreros, sa spiritual world, no, nor powers, no, nor things present, nor things to come, no, kahit yung mga bagay ngayon sa kasalukuyan, maging sa mga bagay na sa inaharap, no, walang pwedeng mapaghiwalay or makapaghiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Grabe, no, nor height, no, kahit anong taas pa yan, no, hindi kaya, kasi nga Diyos siya, no, kung nandun siya sa langit, mga kasambreros, kung nasa sa pinakamataas siya na pwesto, mga kasambreros, na kung mataas na para sa atin ang kalawakan, ang universe, ang galaxies, well, wala yan sa taas ng Diyos because He is in heaven. Nor depth, no, lalim, no, kahit na gaano kalalim, mga kasambreros, ay hindi po kayang ipapaghiwalayin, mga kasambreros, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nor any other created thing shall be able to separate us from
the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Grabe no, ito po ay nagsiserve sa atin ng powerful reminder ng unwavering at unconditional love of Christ, mga kasembreros, na meron sa atin. Grabe no, it highlights the depth of His love and reassures us that no matter what challenges, trials, or circumstances we may face in life, nothing can ever separate us from His love. So wala talaga, mga kasembreros. Kaya kung tayo man ay may problema, kung tayo man ay may mga pinagdadaanan ngayon, always remember na kung kaya ni God the Father na ibigay yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ para sa atin, mga kasembreros, how much more yung blessings lang hindi niya kaya ibigay, yung mga pangarap natin hindi niya kaya i-fulfill, no? So lahat po ay kaya niyang gawin because nothing is impossible sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, no? Ang Diyos na pinagsilbihan ni na Haring David, Haring Solomon, no? Ni na Moises, ni na Aaron, mga kasembreros, and the other prophets, mga kasembreros, and the people or great men in the Bible. It serves as a source of comfort and strength, reminding us that we are always and forever held close in His compassionate embrace. This verse encourages us to find solace in the unchanging love of Christ as we navigate through the ups and downs of life. So, anumang seasons ng ating buhay, anumang sitwasyon ng ating buhay, mga kasembreros, ay isipin natin parati yung dakilang pag-ibig ng Diyos, no? Kung tayo po ay nakakalimot sa kanyang pag-ibig, always tingnan natin yung krus. Tingnan natin yung pagkamatay ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, sa krus ng Kalbaryo, na kung saan ay yun yung patunay. Yun yung solid na proof, mga kasembreros, na once and for all ay binigyan niyang kanyang kaisa-isang anak sa atin because He greatly loved us, mga kasembreros. Grabe no, wala makakapantay, mga kasembreros, sa pag-ibig ng Diyos. It invites us to reflect the invincible nature of Christ's love. Ibig sabihin po ng invincible ay hindi po siya matutularan. Kumaga pa, dakila sa lahat ng dakila, mga kasembreros, yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak na si Lord Jesus Christ, mga kasembreros. This verse encourages us to hold steadfast in faith, irrespective of life's challenges. Nothing, absolutely nothing, can separate us from the love of Christ as we navigate through the complexities of modern life. No? So reflect on this assurance and let it fortify your spirit today and always. So kailangan patatagin, no, patibayin, mga kasembreros, ng verses na ito, yung ating pananampalataya at ang ating pananalig sa Panginoon, mga kasembreros, na Romans chapter 8 verses 35, 37 hanggang 39, mga kasembreros, na kung wala nang nagmamahal sa atin, kung wala nang nagki-care sa atin, ang Diyos po natin ay andyan, no? Nag-aantay lang po ng panahon, ng oras, ng ating schedule, mga kasembreros, na bigyan natin siya ng panahon araw-araw talaga. Now, the verse emphasizes the limitless and steadfast nature of God's love, painting a picture of a love that transcends all barriers and obstacles. It serves as a source of comfort and encouragement, reassuring us that no matter what challenges or trials we may encounter, God's love will always be there for us. This unbreakable bond with God's love gives us the strength and confidence to face whatever comes our way, knowing that we are never alone and that we are always cherished and valued by our Creator. So yun, no, kung nafe-feel natin na parang walang nagmamahal sa atin, walang may care sa atin, so kung papapanahon lang, oras lang talaga ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Always be available, no? Kasi aanhin mo naman ang Biblia na nandyan sa tabi mo kung wala ka namang panahon, wala ka namang oras, wala ka namang minuto para magbasa ng Biblia. Aanhin mo naman yung accessible at saka libre na panalangin or prayer time kung wala ka namang oras para sa prayer, no? Kung naglalaan tayo ng panahon at saka oras sa pagkain, maglaan tayo lalo na sa pagkain spiritual, mga kasama, which is the Holy Bible, na hindi po napapanis. As a matter of fact, ay ito lamang po ang bagay na tangible siya, nakita at nababasa natin, pero hindi siya mawawala, hindi siya mawawasak. Ang mundong ito, no, heaven and earth will pass away, but the words of God will never, ever, ever pass away, mga kasos. Ganun po katibay, ganun po ka-reliable, ganun po ka-trustworthy, ganun po ka-fortified, mga kasembreros, at saka ka-powerful ang salita ng Panginoon. That is why, kung tayo ay busy sa mga schedules natin, huwag natin kalimutan na
merong mas isama natin sa ating mga top priorities mga kasmeros talaga ang salita ng Panginoon. And yun nga no, kapag uunahin natin ang salita ng Panginoon, which is yun po yung ginagawa ko talaga no, inuuna ko talaga ang salita ng Panginoon na i-voice over, i-edit and so on, kasi alam ko na ang salita ng Panginoon ay dapat pagkakatiwalaan. Its power, its miraculous work mga kasambreros ay dapat nating kapanaligan, no? Maasahan siya sa lahat na maasahan, sa lahat na maasahan, because if we have faith in God, we also have faith in His Word mga kasambreros. So as simple as that. Alright, salamat sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at paniniwala na walang pwedeng sinuman at anuman ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, above all name, the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ Himself, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasama. Paalam po. I love you all.